check. Ayun na. Ayan na, ayan na. Ayan. Palakpakan no, palakpakan. Tuloy-tuloy ang hearing. One. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Inimbitahan daw ho itong si Manong Chavit Singson bilang resource person sa gaganaping hearing ng lehitimong Blue Ribbon ngayong araw ng Martes. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Katapos ho nating nakibalita kung ano na yung mga kaganapan dyan sa venue kung saan gaganapin. Yaang Blue Ribbon Committee hearing, sesegue ho tayo dito kay kada yung makalma kung ano ng update diyan sa gaganaping hearing na yan ng Blue Ribbon Committee. Pero bago ang lahat ng yan, sesegue ho muna tayo dito kay Ping Lacson. No, ito binanatan ho siya nitong si Atty. Levy Baligon. Ang problema ko kasi kay Ping Lacson, alam niyo ho ba mga kababayan? Ito kasi hindi sa tingin ko kung walang sabit itong si Ping Lacson, sasagasaan niya talaga tong Blue Ribbon na to. Hindi pong kung wala siyang sabit kung wala siyang sabit. Kasi ang problema, parang yung mga kaibigan niya nakapaligid sa kanya. Kung siya man walang sabit, yung mga kaibigan niya nakapaligid sa kanya, may sabit dito sa mga maanumalyang flood control project na to. Alam niyo ba mga kababayan, kung sakaling nagtuloy-tuloy si Ping Lacson, kung talagang tinunto niya ang mga ebidensya, kasi ang problema, nung nakikita na niya na itong ebidensya na to papunta dito, itong testigo na to, ito tutumbukin dito, doon na ho siya sumigway. Doon na ho siya binanjing itong pagdinig na to. Pero, alam niyo ba ako naniniwala kung itong si Ping Lacson pinagpatuloy niya to at talagang tinumbok niya ang mga mastermind dito, malamang sa malamang, kung sakaling tumakbo ng mataas na posisyon to, kahit independent siya sa 2028, may chance to May chance ho ito mga kababayan. Ngayon, sa tingin natin kahit mayor, wala nang boboto dito sa mama na to. Literal na boboto na lang ang boboto dito sa mama na to. Kahit vice president kung tumakbo to, may palag ito sa totoo lang. Tanungin natin ang ating mga kababayan dito sa PHP. Sa tingin niyo ho ba mga kababayan, kung sakali talagang tinunton itong si Ping Lacson, itong mga mastermind, ang investigasyon dito sa mga maanumalyang flood control project na to, sa tingin niyo ho ba wala siyang chance manalo ng pagka-vice president sa 2020? Ang problema, isa sa kaibigan niya, best friend niya, nasasangkot. Diba, nakakaladkad ang pangalan ni Tuta Soto. Kaya wala siyang magawa. Mas matimbang sa kanya yung pagiging kaibigan niya, itong si Tuta Soto at itong si Marcos Jr. kumpara sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ping Lacson warns 18 kargadors, pambihira naman yan. Nakipagdigmaan din naman yan mga yan. Kung makatawag naman kayo ng kargador may be found in this tab plot. Naku, this tab plot. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang tayo sa hirap ng buhay natin ngayon, kung magkaroon ng mga ganyang klaseng galaw, kung magkaroon ng ganyang klaseng galaw, at nakita naman ho natin na talagang lehitimong pinaglalaban, sino ba naman tayo para kontrahin yung mga ganyang klaseng galaw? At nakita naman ho natin kung anong klaseng paghihirap ang tinatamasa ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Kung sakaling meron masumali dyan, mga men in uniform o kung sino man, hindi ho natin sila masisisi. Kung makisangkot man ang ating mga kababayan sa mga malawakang pagkilos, hindi ho naman ho natin sila masisisi. Kasi napakahirap po ng buhay. Napakarami hong gutom ngayong mga panahon na to. One world imagination after another. Ayaw niyo lang talagang lumabas ang katotohanan kung pagbubulgar sa katotohanan tungkol sa malawakang pagnanakaw ay isang destabilisasyon, so be it. Yan ho ang banat nitong si Atty. Baligod dito kay Ping Lacson Boytago. May chance di ba? Isipin niyo mga kababayan, talagang binalagbag ni Ping Lacson yung mga magnanakaw dito sa mga maanumalyang flood control project. Sa tingin ho natin mga kababayan, meron ho talaga siyang chance sa 2028 kung sakaling kung ano man ang pinaplano niya, kung gusto niya mag-independence, sa tingin ko talagang meron chance itong si Ping Lacson Boytago. Rekta ho tayo dito sa pagdating nitong si comment yung sa baba. Yung tipong talagang ipinakita niya sa sambayan ng Pilipino na ang katapatan niya nasa
ika nga sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi doon sa mga bilyonaryong kaibigan niya o doon sa mga bilyonaryong amo niya. Di ba, sinasabi, di umano batayan ni Enrique Rason. Di umano Enrique Rason. Kaya lahat ng galaw ng si Enrique Rason, bata naman si Marco. Di umano Di ba, di umano. Yan daw ang galawan dyan. At hindi rin lingid sa kaalaman ng karamihan na di umano, yan ding bilyonaryo na yan at tinuturo. Di umano marami At di umano, sa pagpasok ng administrasyon na to, talagang nag-boom ang mga kabuhayan ng mga bilyonaryo sa bansa na to. Di umano, yung mga malalapit sa administrasyon. Rekta ho tayo. Dito ho tayo kay Manong Chavit. Ito si Manong Chavit ho tayo dito. Yay! Pagdating ho niya yan sa kung saan yung venue, kung saan gaganapin. Yaang ito. Lipat tayo. Game. Bombo Radyo, ambush interview. Sir, yung yung taas, resource person po kayo? Resource person po kayo, sir? Nako! Sir, sino po nag-invite sa inyo na pumunta rito? Alam na nila, Senator Lacson, pero tinahinto niya ako pumunta. Sir, yung taas, resource person po kayo? Resource person po kayo, sir? Sir, sino po nag-invite sa inyo na pumunta rito? Alam na nila, Senator Lacson, pero tinahinto niya ako pumunta. Pinahinto daw siya pumunta. Hindi ko maintindihan yung sinabi ni Manong Chavit doon Ito naman yung pag dating kahapon itong si President Bongbong Marcos dyan sa Jensan. Pinagkaguluhan siya. In fairness pinagkaguluhan siya dito sa video na to. Panoorin natin mga kababayan. Ayan, game. Panoorin natin. Yan paturo-turo lang Trabaho ng presidente, paturo-turo. Jensan yan, Jensan. Grabe, kawawa yung mga mag-aaral natin dyan. Naantala pag-aaral nila. Si Boy Turo. Huwag yung masyado palapitin, grabe naman. Wala man lamang hard hat para, di ba? Delikado yan Hayaan nyo na. Kung di nagsuot ng hard hat, hayaan nyo. Huwag nyo pilitin. Baka natatakot may maiwang buhok. Si Vince. Vince yung turo, Vince. Season, yan. Turo na siya. Ito na pinagkaguluhan siya. Ayun, si Boy Turo talagang pinanindigan yung pagturo Pero in fairness matibay yung ibang bahagi ng na to. Nitong paaralan na to. Ayun pinagkaguluhan siya. Palak mo. Ba't nagpalak pa ka lang naman? Ayun Si Arbosa to, di ba? Di ba papalitan na to? Papalitan na yan. Grabe. Babay na. Nak ng tokwa, yun lang pala kala ko totoong pinagkaguluhan. Pambihira naman, Ibang klase. Akala mo naman talagang daming tao. Galit yung mga taga-Jensan dito sa Pangulo na to. Kita nyo naman kung gaano karaming dumagsa. Kasi kung mahal ka, anak ng toko, makikipagbalyahan, kahit gutom yung mga yan, makikipagbalyahan, makadaupang palad ka lamang. Kaso mga tao dyan, sa tingin ko kung makakalapit lang, mumurahin ka ng mga yan. Walang yaka. Sintusin na. Dito tayo. Kay Kadayo Makalma.
Blue Ribbon version ng Maleta Boys. Maleta At si Boys. Manong Chavit na Magaling to si itong si Kadeo Macalman. Hindi ako nagtataka kung bakit napakasikat na broadcaster nito, no. Kasi pa yung boses niya, yung delivery niya ng mga salita niya talagang mapapakinig ka kahit ayaw mong pakinggan yung balita no. na rin, ha? Dala ba yung tigre ni Manong Chavit? Nako. Baka huliin siya ulit ng mga taga CIDG yan, ha? Edniel, ha? Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Edniel. Anong dala ni Manong Chavit? Tigre o sawa? Leon. Dayo. Oh. Walang isang oras bago mag-start yung beso nila ng Blue Ribbon Hearing. Dumating si Governor Chavit Singson dito sa EDSA Mandaluyong. Gob, kay Dayo Macalman sa DZRH. Ano kung magiging participation nyo dito? Governor? Yan. Sasabihin ko lang totoo na pinigil ako ni Senator Lacson noon. Ngayon ko sasabihin dahil pinagtatakpan nila talaga ang katotohanan. Naku, yun pala yun. Gusto nyo ba may marinig ulit na sinabi ni Manong Ted? Manong Ted tuloy. Itong si Gob Chavit. Paparinig ko sa inyo. Ano ba talaga yan? Game. Mahina Ano kung magiging participation nyo dito? Governor? Sasabihin ko lang totoo Ayan. na pinigil ako ni Senator Lacson noon. Ngayon ko sasabihin dahil pinagtatakpan nila talaga ang katotohanan. Nako. Paano parang kayo sir pinigil? Pinigil na Hello, isuwalat ang korupsyon na nalalaman nyo? Sumulat ako noon kay Senator Lacson. Yung araw na sinabi niyang pumunta ko, siya nag-cancel yung araw na yun. Bob, itong hearing na ito patungkol sa flood control measures, sino yung may kasalanan sa korupsyon na ito? Batay doon sa impormasyon na meron ka? Isa yun, pero marami po. Ano pang i-expect natin mga kababayan, Bob, ngayong araw? May lalabas to ng mga bagong witnesses, tama ba? Lahat nilalabas na dahil pinipigilan ng mga magnanakaw ang katotohanan. May impormasyon lang, Governor, na tama ba? May cancellation ba rito sa lugar na ito? O paano mangyayari ngayong umaga? Ano? Cancel ba yung event dito sa EDSA Mandaluyong ngayon? Cancel ba? O tuloy? Tuloy ang Tuloy. Baka may mensahe kayo, Doc, si Dayo Macalman kasama. Ay, po, Gobernador, na yung Sabi ako, sandali na lang ako. Lakay kasama si Governor Chavit. Ayan, Manong Chavit, na yung bagabigat, apo. Manong Chavit. Hindi yata marinig, maingay, Edniel. Ayan. Maingay. Doc, thank you. Lakay, papasok na si Governor. Umangga dito sa may unahan ng pinaka Double Gem Gardens dito sa EDSA. Hindi lang din masyadong marinig lakay yung mga yung monitor dito. Edniel. Grabe yung dami ng Edniel, dito lakay. yung double gem ba? Puntong ito ng ilang minuto na lang ang inaantay natin bago pa nilang nakatagdang schedule. May mga usapan dito kasi lakay na even yung mga vloggers dito or yung mga supporters, may mga umugong amongst them na baka cancel daw itong event. In fact, nakakandado pa rin lakay itong gate ng Double Gem. Nakakandado pa rin at even si Governor Chavit ay hinarang ng bahagya ng pulisya na pumasok doon sa loob. Ay, ganoon. Grabe naman yan, ginarang. Pabihirang yan. Hinaharang. Natakot yung Double Gem. Caretaker ayaw buksan nitong pinaka-gate itong compound. Katabi lamang ito lakay ng MRT Ortigas Station. MRT At, Ortigas. Oo, talagang EDSA agad yung bungad ng gate. Kaya kapag ganito karami yung tao, more or less 30 to 50 persons sa vloggers, tapos nasa 200 lakay yung police batay doon sa estimate ni Police Colonel Reynan Patam na Mandaluyong PNP. Ay talaga maapektuhan yung daloy ng traffic. Si Governor Chavit pa lamang yung notable person na dumarating sa mga oras na ito na dapat sana ay alas 10 magsisimula yung kanilang pagtitipon. Pero maliban sa kanya doon sa mga vlogger 10:30 na. ay
wala naman ding Wala pa. impormasyon pa yung mga narito kung nasaan na sila sa kanilang mga kasama. May mga sinasabi sila gaya nung narinig mula kay na may mga additional daw na witness na ihaharap sila dito sa kanilang versyon ng Blue Ribbon hearing. Pero ang binabanggit nga ng Senado, wala itong bigat at wala itong wala itong legal na ambag doon sa mismong investigation at press conference lang kung tawagin ng National Bureau of Investigation. Yang sinasabi ng otoridad, yan ay kinokon. Feeling ko tuloy ho yan mga kababayan, tuloy ang pagdinig na yan. Sana marinig natin. Sana marinig pa natin kung ano sasabihin ng 14 Marine. Yung Fearless 14. Di ba? Yung Brave 18, Fearless 14 at yung Valiant 7. Sana marinig na natin, sabay-sabay na yan. Di ba? Kahit na kumbaga yan, karapatan ng mga ordinaryong Pilipino malaman ang buong katotohanan kung saan napunta yung pinaghirapan natin, di ba? Yung binayad nating buwis napunta lamang dito sa mga maleta at kung tawagin itong mga siraulong politiko na to, basura. Expected. At malalaman natin kung ano Makapal yung na mga mukha nyo. magiging susunod Walang na mga iya kayo. sapagkat ito na, si Governor Chavit ay nasa tapat lang ng gate at ayaw pa rin pagbuksan ng mga caretaker nitong compound. Edniel, asan si Senator Mike Defensor? Ayan, di ba siya nagpatawag ng siya Blue Ribbon nag-post Committee? oo. Cayetano Black, sina Senator Alan, ayan, Alan Peter Cayetano, sina Senator Marcoleta, ayan, wala pa. Wala pa. Sina Manang Aimee. Oo. Actually, yan Si sila Ate nga Pia. yung mga binabagit mo lang sila rin talaga yung na-expect na mangunguna dito. At isa sila doon sa mga inaabangan ng mga nandito. Alam mo, Baka sinubos si Manong Chavit yan, ha? kaya kung meron akong napansin dito lang dito sa mga nandito, mga bahagi ng kanilang taga-suporta, para sila nang sinasabi na ang impormasyon nila na hawak ay social media lang din. Social media lang din. Yung kanilang hawak na impormasyon, ibig sabihin, wala dito tayo nakikita, nakakausap so far. May direktang komunikasyon doon sa grupo nung kung tawagin na ay Maleta Boys o yung dating mga bagmen ni Congressman Saldico. Maliban nga kay Governor Chavit, kagaya lang ng binanggit ko kanina, ay wala pa rin silang, wala pang pauna informasyon kung may on the way pa nga lang ba. Kahit yung ganong informasyon, kung mayroon ng papunta rito, Okay. ay wala pa rin doon sa mga binabanggit. Okay, Harod, antabayanan natin yung Edniel. Antabayanan natin. Ito, pinaka-latest ito mga kababayan. Maging itong si Mangga, dumating na. Dumating na ho dyan sa Double Gem Gate. Naku, papasukin na. Ay, si Mangga oh. Palapakan natin si Mangga. Ayun na nga mga kababayan, tuloy ho tayo dito sa ating kasi inaano ho natin, ini-stop natin kasi inahanap po natin yung latest diyan sa diyan sa hearing yung sinasabi lang tuloy daw yung hearing. Ito, kay Ma'am Joey ho muna tayo habang hinihintay natin yung mga live diyan sa hearing na yan nagaganapin ngayong araw. Tuloy daw tuloy ang BRC hearing. Okay? Hello, magandang umaga sa inyong lahat. At ngayon, ang scheduled na Blue Ribbon Committee hearing para doon sa flood control projects na napaka-controversial at nandun na po sa location si Senator Aimee Marcos, iba pang mga personalidad, sikat na personalidad ay nandun na rin. I think some senators are also parang papunta na rin yata. Yung mga Marines papunta na rin dun sa location. Ayan. Although we cannot really say right now kung paano tatakbo ito, kung paano mangyayari ito. Ang sigurado tayo is that it has to happen today. Kailangan mangyari ang Blue Ribbon Committee hearing today dahil bukas ay meron ng special session na pinatawag ang Malacanang. Okay? Sa special session na yan, of course, syempre, pagka magpapa-special session ka kasi usually very, very urgent matter yan meron kang measures or batas na gusto mo na maipasa na
para ma-implement na dahil kailangan para sa pagpapatakbo ng bansa. Usually, yun ang mga reason kung bakit magsa-special session eh. However, of course, one reason why they want to do the special session is because they want to finally legitimize the leadership in the Senate of the Philippines. Yan talaga yung rason. Yan talaga yung rason dyan. Teka lang, mag-share lang ako sa Facebook, ha? Mag-share lang tayo sa Facebook ng very, very quick ng ating live. Oral arguments din pala ngayon. Oral arguments nga. At yung Facebook ko po ay saksakan ng dami ng violation. Ayan. View lang tayo ng background ng mga pangyayari leading to this event. Of course, dahil nagkaroon nga ng palitan ng leadership sa Senado, nagkaroon tayo ng tinatawag natin na nagkaroon ng majority sa grupo nila led by Alan-Peter Cayetano, Senator Alan-Peter Cayetano. Siya ang itinalagang Senate President noong May 11. Okay? He was able to get the support of 13 senators. So that is why he was declared to be the leader of the majority, and the majority leadership was changed in the Senate. Okay, this flip in the composition of the Senate basically triggered the most outrageous power struggle in the Senate. Ayan, okay? So, ngayon, nataranta ang Malacanang, nataranta ang Senado, yung mga kaalyado ng Malacanang na senador dyan sa Senado, dahil din nila ina-expect na kaya pala ng minority na sungkitin ang majority. And because of that, the important consequences of this change in leadership is the way the investigation is being handled in the Blue Ribbon Committee that is usually held by the majority. Ganon. Maraming reason kung bakit nagpalit ng liderato sa Senado. No? Isa sa mga reason na fino-float ng mga talunan sa Senado is yung impeachment. But of course, it has been clarified time and again that the change in leadership and the concerns of the senators is far more than the concerns dyan sa impeachment ni Inday Sara. There are so many things that Senator Marcoleta addressed and raised na ang problema kasi, yung majority, yung lumang majority, yung majority ni Tito Soto, wala silang inintindi kundi sarili-sarili lang nilang agenda. And they are not sharing the floor to the minority members of the Senate. And to that, the group of Senator Alan-Peter Cayetano and Senator Marcoleta they find ways on how to find their voice, and so they were able to gather enough senators and have a new leadership in the Senate. Hindi yan natapos dyan. Of course, with the assistance of the people in the executive department, pinaaresto si Senator Jinggoy Estrada, tuluyan nang nagtago si Senator Bato de la Rosa matapos siyang pagbantaan ng executive department na hahantingin siya ng lahat ng kapulisan sa buong Pilipinas. Ayan. So, yan po ang eksena, no? Basically, it's getting clearer and clearer every day that they do not want the Blue Ribbon Committee hearing to happen. Ayaw nilang mangyari ito. Okay?
uh, there are badges that the Blue Ribbon Committee hearing is going to happen today. Hindi natin alam no how they're going to proceed kasi pati yung may-ari ng venue, yung schedule na dapat ay mag-start ang Senate Blue Ribbon Committee hearing today, tinatakot din. So, may mga naglalabasan ng mga kwento. May mga naglalabasan ng kwento no, na itong may-ari ng Double Gem, EDSA Garden Events Place, sa EDSA. Okay? May mga nagsasabi na tinakot ito kung kaya't yung may-ari mismo ang nag-cancel. Na hindi matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. And this happened so many times. Ganito rin ang ginawa ng administrasyon noong supposedly magkakaroon ng rally ang Maisog sa Bustos, Bulacan, na kung saan yung may-ari na pumayag naman, naggamitin ang kanyang lugar para sa rally ng Maisog sa Bulacan. I think this was in 2024. Okay? Noong 2024, bigla na lang bumaliktad yung may-ari. And of course, obviously there were pressures coming from the higher ups that they can not accommodate. Diba? Ayan. So, antindi ng mga kaganapan, Grabe. Marami rin mga vloggers na nandun na sa area. Andun sila The Political Outlook, sila Engineer Berto. Ayan. I-stream lang natin ng walang sound yung kanyang live. Ayan, okay? Ito si Political Outlook ay live na live pa rin doon sa lugar at kasalukuyang dumadami yung mga tao dito sa may bahagi ng EDSA. At sana yung mga... Base ho sa pinaka-latest, nabasa natin sa Billionaire News Channel, cancel na daw. Yung nag-cancel daw ho talaga yung venue. Ngayon, di ho natin alam kung saan gaganapin. Kahit gymnasium lang, kahit ilalim nga lang ng Di ba? Kahit ilalim lang ng puno ng mangga, pwede na yun. Basta merong mic, speaker, magkakatanungan, maririnig na sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang pinaggagawa nitong si Saldico sa pinaghirapang pera ng sambayan ng Pilipino na kung tawagin nila basura. Di ba? Yun lang naman importante sa atin. Hindi na importante, naka-aircon pa yan. Hindi, kawawa naman yung mga honorable senator natin. Yan talaga honorable yung mga yan. Pero yung mga nasa paksyon ng Malacanang, yung mga walang honor yan, mga walang kwentang senador. Mga nandyan sa Manila, dumiretso kayo, pumunta kayo. Linaro ni Ping. Magmasid, magbantay, maglista. Linaro. And naglaro si Ping Lacson yung special hearing, yung special session na gagawin ng Senado bukas, while they say that it is for a different purpose, sinasabi nila na hindi, para ito sa mga measures na kailangan gawin, mga legislation na kailangan ipasa, kaya magsa-special session. Alam natin na gagawin nila yan para mag-change ng leadership sa Senado. Yun talaga ang gusto nilang gawin because they need to have full control of the Senate. And we do not know what's gonna happen kung si Joel Villanueva ba ay babaligtad. Ano ba siya? Ano bang gagawin ni Joel Villanueva? Merong bali-balita, merong pinost si Manny Go Round na si Joel Villanueva daw ay umakyat ng Baguio at 4 na araw sa Baguio Country Club. So, ano to? Para saan to? Ito ba ay preparation para sa kanyang paglipat mula sa majority papuntang minority para ang maging bagong majority ay yung minority? So, hindi natin alam kung anong plano nila, no? Ayan. But anyway, sana po, isa sa mga reason kung bakit ako nag-live, no? Dahil gusto ko sanang manawagan sa ating mga kababayan na nandyan
sa Metro Manila na if you are there, please join. Ayun. Bakit sabi hindi available ang venue? Well, nandun na si Senator Amy eh. Nandun na si Senator Amy. Marami nang titiwalag sa JIL. Mag-amang Villanueva. Especially yung mga OFW. Marami hong mga membro ng JIL na mga OFW. Kaya pagka talagang nagtuloy-tuloy ito, talagang marami hong titiwalag dito. Sa totoo lang marami hong talagang titiwalag sa gagawin ni Senator Joel. Hindi sila titiwalag doon sa kaninang pananampalataya. Siguro sa tingin ko lilipat lang ng yan. Wag naman sanang ikatisod ng mga miyembro ng JIL ang gagawin na yan itong si Senator Joel Villanueva. Kasi katotohanan yung natin dyan, di ba lagi natin sinasabi, kasi hindi natin pwedeng paghaluin pero dahil pinasok ng mga mga religious group ang politika, kahit ayaw makaladkad noong tingnan ganyan nangyari kay Pastor Kibuloy, di ba kinaladkad din nila. Dinamay-damay din nila. Kahit wala nang kinalaman magkaiba yung KOJC sa SMNI, talagang lahat na lang ho. Kaya dito kung sakaling yung mga miyembro ganun din ang kanilang mga mentalidad na bakit ganun naman, di ba? Pinaglalaban natin dito katotohanan. Kaming mga OFW naghihirap. Di ba? Sobrang Sana wag na lang mangyari yan. Maraming titiwalag na membro ng JIL. Sana wag silang tumiwalag doon sa kanilang pananampalataya. No, yun lang pag tiwalagan lang nila yung tawag dito yung sunod dito sa mga kasi tinitingnan din ho nilang mga kumbaga mga ehemplo yung mga yung mga halimbawa yung mga leader nila na yan kagaya nitong si Senator Joel. Nakakalungkot lang isipin na ganito nangyayari ngayon. Reva, anong pangbobola and stop using the name of God sa kalokohan nyo? Ano ba ang kinakatakutan ng mga Bendalo at Maleta gang? Kung gusto nila malaman ng katotohanan, bakit ayaw nilang... Ito, latest tayo. Ituloy ang investigasyon sa... Sino kaya itong mga to? Ayan na, eto na. Dating dito, Lipat muna tayo dito kay Brothers tumitigil Traveler. ho sila dito. Ayan, Ayan, napapahinto sila. Siyempre, di ba? Kaya ho, nagkakaroon ho ng pagbigat ng daloy ng trapiko doon po sa bandang dulo. Anyway, Ayun. Eto na. Ito na. Sino kaya itong mga to? Ayan Ayan na. na. Malamang, eto na ho. Kay Brothers Traveler tayo, brothers. Ingat dyan. Palakpakan natin si Brothers Traveler. Mga kabayan, yung Brave 18 ha. Brave 18, Station baka ng mga yung, kabayan. Eto na, sino mga to? baka yung Fearless 14, nandyan na rin. At saka yung Valiant 7. Eto na. Nice. Ito na. Eto na, dumating na mga kabayan. Ang hinihintay ho natin ng mga Brave 18. Yo! Ha? Eto na po sila. Ayan na. Mula sa inakalagyan ko mga kabayan, makikita Mag-subscribe po kayo kay Brothers Traveler. Maraming salamat, brothers. po natin papasok na ang convoy ng Brave 18. Ayan na, papasukin Eto yan. na po. Eto na
po yung mga Marines, ano ho? Ayun na. Ayan na, ayan na. Ayan. Palakpakan no, palakpakan. Tuloy-tuloy ang hearing. One. At tignan ho natin ang pagpasok ko ng 18 Marines, mga kabayan. Yan, yan. Saludo kay brothers. At dito ho sa ating kinakalagyan, Subscribe mga tayo dyan, kabayan, pinapanood natin yan, tanaw ho brothers. natin ang pagdating po ng... Sir, stop, sir. Sir, pasulang mo. Pati lang. Okay, tanong po natin, mga kabayan, ang pagbaba. Pagbaba po ng mga ex-marines. Ito na nga. Ito po. Sir! Ayun o. Ayan na ho. Mula po dito sa aking kinakalagyan, mga kabayan, nakita na po natin ito mga Brave 18, ano? At ayan. Nakita ko na si Attorney Levy Balingod. Ayan si Attorney Levy Balingod. Ayan. Masyado lang atang maaga itong si Manong Chavit pero tuloy ho talaga to. Tuloy na tuloy. Okay, nakita mo na pumasok si Attorney Levy Balingod. At ito hong mga ex-marine. Ayan na po. Ayan na po sila. Bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Walang matatlo. Ayun pa yung, ano. So papasok na po sila. Mula po dito sa kinalalagyan ko, tanaw po natin ito hong mga ex-marines. Ano ho? Ayan. Okay, ayan na po. Kuha po natin mula dito sa anggulong ito ang pagpasok po nila dyan po sa bimbo. Nagaganapin po, ano? Ayan. Yun. Yan. Yan. Ay, nakapasok na po mga kabayan si Attorney Balingod at yung ex-Brave Marines, ex-military din na witness ano po sa loob. At ang inihintay na natin mga kabayan yung pagdating po ng mga senador. Kanina po namataan na po natin si Senator Amy Marcos pero umalis po ano. Apo Chavit Singson, dumating na rin po. Ayan. So mula po sa kinalalagyan po natin, ayan. Maganda po yung venue natin ano at lugar. Tanaw po natin dito yung pagpasok po nila. Placido! Nandito ako! Hindi pa ba ako papasok dyan? Ayan, nakita ko na ko si Placido Piloso po. Okay lang ako dito, okay na. Ayan, si Placido Piloso po, nakita ko na ho. Ayan. So, again, uulitin ko po, ano, yung labing nyo, nasa loob na po yung... okay, nasa loob po ng... So, anytime from now, 30 minutes na ho, mag-uumpisa na ang BRC. Yan. Yo! O, antapay lang ho tayo mga kababayan. Dito ko na ho puputulin itong ating video na to para ika nga nakaready na tayo dyan sa hearing na yan ng Blue Ribbon Committee. Yan ho talaga, lihitin mo. Diba? Ba't sila natatakot kung hindi legit yan? Natatakot to sila dahil alam ho nila na mayroong kapangyarihan yung ano na yan, yung liderato nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kinikilala ho nila eh. Diba? Pagkasabi na mayroong hearing, pulasan sila o bukas meron daw special session. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.